Bago ang lahat, luma muna. Ng 2004 NBA draft, meron 3 draftees doon ang kasama sa top 15 ang naglaro at naglalaro pa ngayon sa Golden State. Yung isa doon, pinili nila talaga mismo, na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam yung tamang bigkas ng pangalan niya, si Andres Bidrinch. So naging 11th overall siya noong 2004 para sa Golden State, na nagmula siya ng Latvia. Nung chinek ko din ang lista ng mga players mula sa Latvia, meron ditong 7. At ang current players ay si Davis Bertans at itong si Kristaps Porzingis. Si Andres Bidrinch ay isang dynamic big man, athletic at mataas ang percentage kapag nasa ilalim ng rim. Kung ang mga big man ngayon unti-unting nawawala dahil nga sa mga hybrid players or na-extend yung range, si Bidrinch noon ay may problema na sa game mula pa umpisa hanggang sa retirement niya. Tumagal siya ng 10 taon sa liga, 9 years para sa Warriors at 1 year naman para sa Jazz. Yung injury, common na sa player yon na magkakaroon talaga na posibleng tumapos ng kanilang karir. Pero sa first 2 season nitong si Andres Bidrinch, nalimitahan kasi siya sa almost 13 minutes per game. Ito yung 2005 at 2006 season. So hindi dahil yun sa hindi siya magamit ng team, dahil yun sa isang particular reason. Nag-a-average siya every minute na kapag naglalaro siya ay makakakuha agad siya ng foul or mabilis siyang ma-foul trouble, kaya ibinabangko agad siya kahit hindi pa siya pinapawisan. At noon, tinawag pa nga siyang 1-minute man. Ng 2007 season, ito yung We Believe era, kinuha ng Golden State or bumalik sa kanila si Don Nelson bilang head coach. Galing din siya noon sa Dallas. Base kay Don Nelson, si Andres Bidrinch ang isa sa mga best big man na meron siya sa lineup noon. Ang system pa nitong si Don Nelson ay run and gun. Mabilisan yung laro na yon, kaya pumatok agad sa sistema itong si Bidrinch at nagkaroon ng 9 points at 9 rebounds per game na meron pa siyang 60% mula sa field. Kakampi niya noon si Al Harrington, Baron Davis at si Monte Ellis na noon ay nanalo din ng Most Improved Player ng 2007. Dahil kay Don Nelson, nabawasan na yung pagkuha ng foul nitong si Bidrinch, pero meron talagang isa pang problema doon bukod sa injury at doon sa mabilis siyang makafoul. Yung matinding kalaban din ng mga big man, free throws. Sobrang baba ng kanyang free throw percentage. Ng 2010, nasa 16% yun. Ng 2012, 11%. Meron pa nga dati na siguro naabutan to ng ibang mga fans since 2012 na nagpapalakpakan pa yung buong fans ng Golden State sa buong arena kapag nakapagpasok siya ng 2 sunod na free throws. Hindi lang talaga physical game sa NBA, meron ding mental game. Kung naglalaro siguro siya ngayon, ay baka ginagawan siya ng memes kada game dahil lang sa kanyang free throws. Dahil doon, hindi siya masyadong dumidepensa at nagiging aggressive na kalimitan na dadakdakan siya ng ibang mga players harap-harapan. Base pa kay Coach Don Nelson, takot siya dahil sa ayaw niyang ma-foul at maka-foul din siya. Dahil yun sa mababang free throw percentage niya kapag siya ang na-foul. Tapos yung isa pang problemang binanggit ko kanina na mabilis siyang ma-foul trouble. Dahil sa 2 problema na yun ay nagkaroon ng isa siguro sa pinakakakaibang story sa Golden State franchise na tinanggal ang isa sa greatest coach sa history na si Don Nelson dahil nagbigay lang siya ng suggestion na gawing underhand yung free throw nitong si Bidrinch. Base pa nga kay Bidrinch ay parang nabastos siya nung sinuggest ni Don Nelson ang free throw style na yon, na sa history pa ng Golden State, si Rick Barry, ang isa sa greatest player nila, ay ganon ang free throw form. Ginaya pa nga yun sa anime, si Sakuragi, na si Barry pa ay naging 6-time free throw percentage leader sa kanyang basketball career at sa NBA. So dito ko naman ito i-connect sa big man na nakuha ngayon ng Golden State, na since 2000 na nakadraft sila ng big man. So ulitin ko, sila ang nagdraft at legit big man talaga yung pinili nila. So si Draymond, naglalaro kasi ng multiple position yon. Tanging si Troy Murphy lang ang natatanging player na big man na at least nag-average ng 6 na season na merong 12 points at 6 rebounds per game. Ito ay mula 2002 hanggang 2007. Si Andres Bidrinch ang masasabing susunod sa kanya in terms ng scoring, rebounds at impact sa game. Meron din naman mga big man talaga noon ng Golden State, katulad ni Andrew Bogut at ni David Lee, pero via trade yun. Ito yung isa pa sa hinahanap ko dati dahil si Robert Williams nagkaroon ng torn meniscus injury, na operahan pa, pero wala pang 4 na linggo nakabalik agad siya.
Si James Wiseman, since April 2021, na-injured din ng torn meniscus. Noong March, nasa G-League na siya at matapos nga ang 3 games na meron siyang 17 points at 9 rebounds, bigla ulit siyang pinull out dahil namamaga yung tuhod niya. At dahil doon, mapapaisip ka talaga dito kay Wiseman na posibleng hindi lang talaga torn meniscus yung injury niya. May report pa dati na dapat makakalaro na siya nung mid-February kaso nagkaroon ulit ng issue sa recovery niya. Dapat makakasabay din siya ni Klay Thompson noong January at naglalaro na sila noon sa G-League para sa conditioning. May lumabas ding report na nagkaroon ng another minor surgery si Wiseman pero na-confirm lang yun ng January at sinasabing December nangyari yung operasyon na yun at tinago ng Golden State sa media talaga or hindi talaga pinaalam yung nangyari sa tuhod niya noon. So doon pa lang masasabing hindi ganun kasimple yung injuring nakuha talaga nitong si Wiseman. Ang torn meniscus, kalimitan nakakabalik ang isang player ng at least 3 to 6 months. Pagpapagaling pa lang yun at nasa 3 months kung merong rehab or conditioning pa. Na nasa at least 10 months full action na ang isang player base yan sa mga nangyari dating injury na katulad nitong si Wiseman. Si Zion nagkaroon din ng torn meniscus injury ng kanyang rookie season mga October 2019 yun. Nakabalik agad siya ng January 22, 2020. Na yung kay Zion ay nasa at least 3 months at yung kay Wiseman mahigit 1 taon na. Kaya nakakapagtaka yung sa kanya at patunay lang din sa base sa history ng Golden State na hindi talaga sila swerte sa pag-drop ng isang big man na magiging foundation ng kanilang team. Meron naman sila mga nakuhang big man dati katulad nga ni Hari ng Tugma, si Kevin Looney. Pero hindi siya katulad ni Wiseman na inaasahan na magiging cornerstone or franchise player. So disclaimer, hindi ko sinasabing hindi na makakabalik si Wiseman. Ang isa sa posibilidad doon ay kung makabalik man siya, babalik din yung injuring nakuha niya. So sa malamang meron magsasabi ding iba si Zion kasi mabigat, nasa 284 pounds. Si Wiseman nasa 240 pounds. Kaso nga lang kapag na-injured ang isang player lalo na kapag big man pa at nasa lower body gaya ng tuhod, bilang na ang season na yun at pabalik-balik na rin yung mga injuries na makukuha niya. Ang Golden State kalimitan talaga na nakukuha nila sa draft at nagkakaroon ng magandang karir ay yung mga guards gaya ni Monte Ellis, Steph Curry, Klay Thompson na nasa shooting guard position at si Jordan Poole. Meron pang isang nakukuha talaga ang Golden State at ito yung mga player na nare-recover nila ang basketball career. Isa nga doon si Damian Lee, JTA or si Juan Toscano Anderson, si Jarrett Jack dati at isa pa na naging malaking bagay talaga sa Golden State run nila nung kanilang dynasty ay itong si Shaun Livingston. Isa siya sa top prospect ng 2004 NBA draft at napili bilang pang-4 sa selection na galing din siya sa high school. Masasabing draft bust talaga itong si Shaun Livingston. Top prospect, naging number 4 pick, hindi naging all-star, hindi nagkaroon ng double-digit average sa points, naging role player, pero naging 3-time NBA champion at naging vital piece ng Golden State nung kanilang run. Ng 2007, dapat tapos na ang karir nitong si Shaun Livingston sa NBA. Sa ikatlong taon kasi ni Shaun dito sa Clippers, kalaban nila itong Bobcats. Nagkaroon ng isang miss layup itong si Shaun. So hindi ko na ilalagay dito yung clip dahil sobrang censored. Kahit yung ESPN dati, naglagay pa ng warning nung ipapalabas nila ang recap dahil nga sa nangyari dito kay Shaun. Yun ang isa sa pinakamalalang injury na nakuha ng isang player. Nagkaroon si Shaun ng 5 major injury. Lahat ng pwedeng tamaan sa tuhod nitong si Shaun nahagip. Nung dinala pa siya sa ospital, ang sinabi ng doktor, puputulin ang paa niya dahil sa tindi ng nakuha nitong injury para maiwasan ang pagkakaroon ng necrosis. So disclaimer, hindi ko alam talaga ang tamang medical terms doon. Ang naging komento pa ni Shaun Livingston ay pakiramdam niya nung kasagsagan ng injury na dinadala siya sa ospital ay parang naging 3 yung paa niya. Nagawan pa rin naman ng paraan yung paa ni Shaun dahil sa Amerika marami magagaling na doktor doon. Kahit nung na-repair naman ang tuhod niya ay sinabihan din siya ng doktor na posibleng hindi na talaga siya makapaglaro ng basketball. So kung sa Facebook kayo nanonood, ang full episode na to ay nasa YouTube. At kung nasa YouTube ka na, ituloy mo na. Dahil yung binanggit ko kaninang si Wiseman kaya nakakapagtaka ay mas matindi kasi yung injury ni Shaun na halos puputulin na yung paa niya ay umabot nga ng 16 na buwan. Nakabalik agad siya sa paglalaro. Dinaan kasi yun sa matinding rehab para makarecover talaga si Shaun. Pati mental game niya, ni-rehab din dahil nga matinding injury yun. Ayon pa sa medical team ng Clippers noon,
kaya hindi nila nirenew ang kontrata ni Sean Livingston ay dahil hindi na siya makakalaro di umano, kaya binitawan siya. Mula 2009 hanggang 2015 ay nagkaroon ng 9 teams itong si Sean na pinaglaruan at yung pinakahuli nga ay Golden State, ang masasabing nag-revive ng kanyang basketball career. Kahit hindi siya naging All-Star ay naging vital piece naman siya ng run ng Warriors kung saan nga nakakuha ng NBA Championship. Retired na bilang player itong si Sean Livingston at part na ngayon siya ng Warriors organization bilang Director of Players Affairs and Engagement. Marami mga former players din ng Golden State na part ng kanilang championship team ang nasa organization nila ngayon. At itong si Sean ay direktang nagre-report kay Bob Myers.